Nagsisimula ang pelikula sa isang bangkang na naglalayag sa South China Sea. Noong panahong iyon ang mga mangingisda sa bangka ay biglang nakakita ng isang rocket na inilulunsad. Samantala isang lalaki na nagngangalang James, na nagtatrabaho para sa CIA sa Moscow, Russia. Papunta siya sa isang hotel meeting kasama niya isang impormante na si Michael. Noong panahong iyon ay gustong malaman ni James ang tungkol sa isang container ship na tinatawag na Almeda na nagpapadala ng mga rocket at kargamento sa South China Sea. Hinala ni James na maaaring ang mga Russia ang nasa likod ng hindi autorisadong paglulunsad ng rocket. Ang mas nakakatakot ay ang rocket ay may hindi rehistrado at lumulutang na ito ngayon sa isang geosynchronous na orbit sa Venezuela. Habang pabalik si James sa kanyang base ay nagsimulang sumama ang pakiramdam at nahihirapang huminga, may dalawang Russia nang tumulong at isinugod siya sa hospital. Samantala sa Estados Unidos si Jack na namumuno sa isang seminar para sa lahat ng miyembro ng CIA. Tinanong niya sila kung aling mga bansa ang sa tingin nila ay nagdudulot ng pinakamalaking banta sa Estados Unidos. Karamihan sa kanila ay binanggit ang Russia, China at North Korea. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nag-iisip na ang Venezuela ay maaaring maging banta ngunit walang nagbanggit. Ipinaliwanag ni Jack ang ilang mga interesanteng katotohanan tungkol sa Venezuela. Sinabi niya na mayroon itong mas malaking reserbang langis kaysa sa Saudi Arabia, Iran, Iraq at Kuwait. At ito ang may hawak ng pinakamalaking reserbang ginto sa mga bansang Aprikano. Gayunpaman, sa kabila ng yaman nito, ang Venezuela ay nahaharap sa isang malaking makataong krisis. Ang kasalukuyang pangulo na si Nicolas Reyes ay sinisisi sa pagwasak sa kalahati ng ekonomiya ng bansa. Ang paboritong kandidato na hamanin siya sa darating na halalan ay si Gloria, isang history lecturer at aktivista mula sa Venezuela. Pagkatapos ay itinuro ni Jack na ang Venezuela ay maaaring maging banta dahil ito ay nagtataglay ng mga advanced na nuclear missiles at 30 minuto lang ang layo mula sa Amerika. Nang matapos ang seminar isang senador at dating Special Forces Commander na nagngangalang Jimmy ay nag-imbita kay Jack na maghapunan, maya-maya sa isa sa mga kasamahan ni Jack ay nagdala ng isang file tungkol sa Almeda container ship mula sa Cyprus. Hinala nila na ang Russia ay lihim na nagpapadala ng mga sandata sa Venezuela na tinatago sa gubat. Kapwa gustong imbestigahan ni Jack at ng kanyang kaibigang si Mitch na chairman ng komite ng SID ang bagay na ito. Humingi sila ng pag-aproba kay Mitch na pumunta sa Venezuela upang tingnan kung ano ang nasa loob ng container, upang protektahan ang Estados Unidos mula sa mga potensyal na banta. Sa oras na iyon ay sumang-ayon si Mitch sa kahilingan ni Jack, ngunit sa palagay niya ay pinakamahusay na hawakan ito ng diplomatiko sa pamamagitan ng direktang pakikipagpulong sa Pangulo ng Venezuelan. Hindi niya nais na ang sitwasyong ito ay humantong sa isang tadong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sa Moscow ang amo ni James ay nakatanggap ng ulat mula sa hospital na nagsasabing si James ay may mga problema sa puso. Nabalisa ang amo ni James, dahil ayaw niyang hadlangan ni James ang mga operasyon ng CIA sa field dahil sa kanyang karamdaman. Pagkaraan ng ilang oras dumating sina Jack at Moreno sa Venezuela, sila ay malugod na tinanggap ng US Ambassador ng Venezuela na si Lisa. Para makapunta sa Presidential Palace mayroon silang isang police captain na nagngangalang Filberto na nangunguna sa kanilang convoy. Pagdating nila sa palasyo ay sinalubong sila ni General Miguel at dinala sila para makipagkita kay President Reyes. Sa Russia ay nakipagkita si James kasama si Michael sa isang museo. Doon binigyang diin ni Michael na ang satellite ay hindi pag-aari ng Russia, ito ay pag-aari ng Venezuela. Nagkataon namang nakatanggap si James ng impormasyon mula sa CIA headquarters na si Jack na dati niyang kasamahan ay nasa Venezuela din at sinusubaybayan ang barko ng Almeda. Kaya tinanong ni James ang kanyang amo para sa permiso na mailipat kaagad siya sa Venezuela. Samantala, sa Venezuela nagpakita si Sandra Moreno ng larawang ebidensya ng kargamento na mahigpit na binabantayang armas sa estado ng Venezuela kay Pangulong Reyes. Noong panahong iyon dinilinaw ni Moreno na kung bumili ang Venezuela ng mga armas mula sa Russia, nang walang pahintulot mula sa Estados Unidos maaari itong maging sanhi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Si Pangulong Reyes ay sinubukang iwasan ang mga akusasyon ngunit nakita ni Moreno ang kanilang mga kasinungalingan. Samantala isang profesional na assassin na nagngangalang Max na binabayaran siya ng isang babae na nagngangalang Monica na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan niya at ng kanyang kliyente. Nang gabing iyon si Jack ay nasa isang bar at nakipag-eye contact sa isang babae na ikinagulat niya na nagpakita si James. Kahit na alam ni Jack na siya ay nakadestino sa Moscow. Samantala sa bahay ni General Miguel ang kanyang anak na babae ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay mga taga-suporta ng presidential candidate na si Gloria kaya pinalaya sila ni Miguel sa bahay.
Habang kausap ni Miguel ang kanyang asawa ay tila nag-aalala talaga siya sa kalokohang ugali ni Reyes at bukod pa si Miguel ay nagsagawa ng ilang survey, at nalaman na ang mga taga-Venezuela ay ginusto si Gloria na maging susunod na presidente. Sa bar ipinaliwanag ni James na siya ay dumating sa Venezuela para imbestigahan ang pagpupuslit ng mga hindi rehistradong missile na pumasok sa mga daungan ng Venezuela sa parehong barko. Tinitingnan din ni Jack hinggil sa pagpupuslit ng mga armas ng Russia. Pagkatapos mag-inuman, bumalik si Jack sa babaeng nakilala niya sa bar na si Lena at ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa kama. Sa kabilang banda, inalok ni Max si Filberto ng isang kasunduan sa kooperasyon para sa isang malaking bayad upang gumawa ng isang bagay. Samantala pagkatapos makatulog si Jack, lihim na nagtanim ng bag si Lena. Kinaumagahan plano ni Jack at Moreno na bumalik sa Estados Unidos. Gayunpaman si Kapitan Filberto ay dapat na mag-escort sa kanila at nagpalit ng ruta at biglang sinalakay ang kanilang convoy. Si Filberto kahit na inabandona ang delegasyon ng Estados Unidos. Sinubukan ni Jack ang kanyang makakaya na protektahan si Moreno at si Lisa ang ambasador ng US sa Venezuela. Ikinagulat ng lahat ang umatake ay si Max, na pinaghahandaan niya para sa isa pang pag-atake. Tinangka ni Jack na takasan ang ambush ngunit nabangga ang kanyang sasakyan sa isang pickup truck. Nagawa niyang iligtas si Lisa, ngunit sa kasamaang palad ay nabaril si Moreno. Sa pag-uwi ay natagpuan ni Filberto ang kanyang asawa at anak na babae na puno ng dugo na nakakagulat na mayroong isa pang assassin na tumatarget sa kanya. Kahit nasugatan si Filberto kahit papaano ay nakatakas siya. Samantala si Jack ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha dahil kailangan niyang ibalita sa asawa ni Moreno na ang kanyang dating commander na may malaking papel sa kanyang buhay ay pumanaw. Pagkatapos ng insidente na si Jack at si James ay nagkita sa embahada ng Estados Unidos sa Venezuela. Nakipagkita sila sa Chief of Staff na si Mike, sa lalong madaling panahon ay nakatanggap sila ng impormasyon na si Captain Filberto ay humingi ng asylum sa Estados Unidos dahil hindi siya nagtitiwala sa gobyerno ng Venezuela. Sa ilang sandali matapos ipagtapat ni Filberto na alam niya ang taong pumatay kay Moreno at inilarawan pa ang mga katangian ng salarin, inamin din niya na sinuhulan siya ng salarin ng $3,000 upang mapalitan ang ruta ng US delegation convoy. Noong mga panahong iyon ay naging emosyonal si Jack nang malaman na ang kasakiman ni Filberto ay humantong sa pagkamatay ni Moreno. Ngayon si Jack desidido siyang hanapin ang salarin na pinaniniwalaan niyang konektado kay President Reyes. Samantala sa West Venezuelan jungle kung saan umiihi ang isa sa mga miyembro ng grupong gerilya. Nang bigla siyang nagulat sa pagpuntirya sa kanya ng Special Forces. Sa ilang sandali ang lahat ng mga rebeldeng nagtatago sa kagubatan ay binaril, maliban sa lalaking umiihi kanina, pinananatiling buhay para sa interogasyon. Samantalang sa Florida, USA mayroong isang lalaki na nagngangalang Marcus na dating miyembro ng Navy SEALs, ngayon ay nagtatrabaho bilang isang underwater welder. Pagkatapos matapos ang trabaho nagulat si Marcus nang makita si Jeff sa kanyang bahay na nag-aalok sa kanya ng mataas na sweldong trabaho bilang isang fast boat driver. Ngunit mariing tinanggihan ni Marcus ang alok at pinalaya si Jeff sa kanyang bahay. Sa Venezuela tumanggi si Jack na bumalik sa Estados Unidos hanggang sa matagpuan niya ang pumatay kay Moreno. Kaya nakaisip siya ng plano na itago ang sarili bilang isang manggagawa sa barkong Omega. Gusto niyang imbestigahan ang mga container na pinaghihinalaang nagpupuslit ng mga sandatang nuclear. Gayunpaman ang mga bagay ay hindi naging maayos para kay Jack dahil nahuli siya ng head security ng barko na si Josh. Nang biglang sumulpot si Lina at niligtas siya. Gayunpaman si Josh ay naghihinala pa rin kaya tinutukan niya ng baril si Lena. Nagulat madali niyang pinabagsak si Josh at tinulungan si Jack na makatakas mula sa barko. Pagkatapos ipinagtapat ni Lena kay Jack na dati siyang elite troop mula sa Germany na tinatawag na KSK, ngayon ay nagtatrabaho na siya bilang private investigator na inupahan ng pamilya ng nawawalang German businessman. Ang huling mensahe ng businessman ay galing sa may-ari ng Omega Ship. Ang kumpanyang tinatawag na Cinco Palmas. Si Lena ay alam din na ang kumpanyang ito ay nagbebenta ng mga armas ng militar sa maliliit na bansa tulad ng Venezuela, na napagtanto na ang kanilang mga kaso ay konektado. Nagmungkahi si Lina kay Jack na magtulungan sila sa isa't isa. Ibinigay ni Lina ang isang flash drive na ebidensya. Nang hindi inaasahan isang gabi habang magkasama sila ay narinig ni Lena ang pag-uusap ni General Miguel at ng kanyang asawa na pinag-uusapan nila ang ginawang kalokohan ni Pangulong Reyes at minamaliit ang Estados Unidos. Ipinakita ni Jack ang recording na ito kay James at maaaring patunayan na sangkot si Pangulong Reyes sa pagpatay kay Moreno, bagamat hindi binanggit ni Jack kung sino ang nagbigay sa kanya ng flash drive.
Alam na ni James na si Lena ay talagang miyembro ng BND, ang German Intelligence Agency. Naniniwala pa rin si Jack na makakatulong si Lena sa pagresolba ng kaso. Sa kabilang banda ay talagang si General Miguel sama ng loob kay Pangulong Reyes dahil sa walang ingat na pagpatay sa senador ng Estados Unidos. Nalaman din ni Miguel na ang kapitan ng pulis na nag-escort sa kanila na si Filberto ay sumuko sa embahada ng Estados Unidos. Isa sa mga umatake sa kagubatan ay pinamumunuan ni Bastos na pinuno ng seguridad para kay President Reyes. Si Bastos din ang nagtangkang patayin si Filberto sa bahay niya. Noong gabing pauwi si Bastos nang masiraan ang sasakyan niya, kailangan niya itong dalhin sa repair shop na bahagi talaga ng plano ni Jack na hulihin siya. Nakinig si Bastos sa isang recording kung saan tumawag si General Miguel. Tapos binitawan siya para i-report niya kay President Reyes. Ang recording na ito ay bahagi lahat ng plano ng CIA team. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jack si Lena na tapat na umamin na siya ay isang miyembro ng BND na nakatalaga upang ibalik ang isa pang miyembro na nagngangalang Max, na nawala 2 buwan na ang nakakaraan. Nagkasundo silang magtulungan para mahuli ng buhay si Max. Sa kabilang banda ay hindi nakatiis si Mark nang iabot sa kanya ni Jeff ang isang sobra na puno ng pera. Habang sina Jack at James ay tinawag ni Pangulong Reyes, ang Pangulo ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala sa pagdadalamati sa pagkamatay ni Senador Moreno. Sinubukan niyang patahimikin ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya ng pag-aresto, sa pinaghihinalaang pumatay mula sa isang kaliwang grupong rebelde sa Venezuela na may kasaysayan ng pagkontra sa US. Noong panahong iyon, 4 sa mga salarin ang napatay at 2 pa ang nakatanggap ng habang buhay na sentensya sa Venezuela. Bago umalis si Jack, mahigpit niyang hinawakan ang nasugatang kamay ni Basto. Habang si Miguel naman ay nabigla nang malaman na ipinaalam sa kanya ni Pangulong Reyes ang tungkol sa pagtatago ng United States sa kanilang hideout. Matapos makuha ang impormasyon mula kay Jack, si Mike na gustong kumpirmahin kay Filberto kung si Bastos nga, ngunit patay na si Filberto. Habang pabalik sa hotel, inatake si Jack ng hitman na nakasuot ng maskara. Doon ay lumaban siya ng buong lakas. Buti na lang at nasaksak ni Jack ng kutsilyo ang umatake at doon napagtanto ni James kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya kay James na habulin ang umaatake, ngunit ang kondisyon ng puso ni James ay hindi maganda. Nang maglaon ay hinarap ni Jack si Lena at hinimok siya na maging totoo. Samantala dumating si Mark sa Air Force Base sa Florida para makipagkita kay Jeff. Nakatagpo din sila ng 2 miyembro ng Special Forces na pinangalanang Coyote at Disco. Pagkatapos silang 4 ay sumakay ng helicopter upang magtungo sa baybayin ng Venezuela para sa isang misyon. Ibinaba ang speedboat sa helicopter habang sila ay malapit na sa barko na kanilang tina-target. Kasamaang palad, ang hindi maganda na landing ay nagdudulot ng pagtagas sa barko, ngunit madaling naayos ito ni Marcos. Sa Venezuela nakipagpulong si Pangulong Reyes kay Gloria na kandidato sa pagkapangulo. Ang CIA team ay dumating sa daungan upang hanapin ang opisina ni Apollo, ngunit lumalabas na ang opisina ay naalis na. Samantala ang mga bagay ay nagiging tensyonado sa pagitan ni Reyes at ng general na si Miguel. Dahil sinisisi nila ang isa't isa sa kanilang walang ingat na mga aksyon. Nakakagulat na sila ay talagang magkapatid. Sa kabilang panig dumating si Gloria sa isang pagtitipon kung saan siya ay malugod na tinatanggap ng kanyang mga taga-suporta. Siya ay madamdamin tungkol sa pakikipaglaban para sa hustisya at revolusyon sa Venezuela, lalo na't nawala ang kanyang asawa 1 taon na ang nakalilipas, at walang mga lead mula sa mga awtoridad. Lingid sa kaalaman ni Gloria, si Bastos ay nandun sa kanyang mga taga-suporta. Samantala si Jeff at ang kanyang koponan ay nakikipagkita kay James at Jack sa Rivermouth. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni James ang kanilang misyon na pasukin ang gubat, at palihim na suriin ang laman ng isang lalagyan na hinihinalang may hawak na mga ilegal na armas na binabantayan ng militar ng Venezuelan. Sa gabi ay naglalaan si Gloria ng ilang sandali upang alalahanin ang mga magagandang pagkakataon kasama ang kanyang asawang si Sergio. Sa kabilang banda ay nakarating ang pangkat ng CIA sa lokasyon ng mga nakatagong container. Si Marcos ay nakatalaga upang bantayan ang bangka at ang lahat ng iba ay pumasok sa lokasyon. Pagkatapos suriin ni Jack ang isang container, ngunit walang nakitang kain na hinala, gayunpaman hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagsusuri. Napatunayan ng kanyang kutob nang matuklasan niya ang ammonium nitrate na isang mapanganib na sandatang kemikal na nakakagulat na nagpakita si Josh upang hulihin si Jack. Ngunit nahuli siya ng CIA team sa halip. Sa pagkakataong iyon ay sadyang sinaktan ni James ang daliri ni Josh. Sa kabilang banda ay si Mark na nasa bangka, nakita niya ang pagdating ng mga tropa ng kaaway. Siya ay pumuwesto ng sniper upang suportahan ang kanyang mga kasamahan sa kagubatan.
Sa ilang sandali matapos ang isang shootout sa pagitan ng magkabilang panig, gayunpaman nang ang CIA team ay bumalik sa bangka hindi nila mahanap si Mark. Ang sitwasyon ay masyadong mapanganib kaya kailangan nilang iwanan siya sa ngayon. Sa oras na iyon si Jeff at ang kanyang koponan ay mananatili kasama sina James at Jack at pagkatapos ay babalik upang hanapin si Mark. Mamaya si Jack ay nananatiling ganap na nakatutok sa pag-iimbestiga sa pagpatay kay Moreno upang patunayan na si Pangulong Reyes ang may kasalanan. Samantala ang gobyerno ng Venezuela ay nagbabanta upang putulin ang ugnayan sa Estados Unidos, dahil sa mga akusasyon na ginawa ni Jack. Gayunpaman ay nakatanggap si Jack ng pahiwatig sa mga kagamitan na ipinuslit ng Partido ng Venezuela, isang higanteng drill na ginawa sa Germany. Ngunit hindi pa rin siya sigurado tungkol sa mga intensyon ng Venezuela para sa pagbili ng drill. Hindi lamang iyon, si Jack ay natuklasan din na si Josh, ang lalaki na pinutol ang daliri ni Jinx, ay talagang isang takas ng Interpol na sangkot sa iligal na pangangalakal ng mga armas. Ang pangalawang bakas ay humahantong sa isang pribadong kumpanya ng militar ng Cypriot sa London, na gumagawa ng ammonium nitrate na parehong sangkap na natagpuan sa pinangyarihan ng pagpatay kay Moreno noong panahong iyon. Gustong lumipad ni Jack sa London para mag-imbestiga, ngunit pinilit ni Mike na ibalik siya sa Estados Unidos. Sinabi ni Mike na haharapin niya ang investigasyon kasama si James, habang si Jeff at Disco ay bumalik sa kagubatan upang hanapin si Marcus. Sinusundan nila ang GPS device na dala ni Marcus. Sa kabilang banda nagising si Marcus upang makita ang isang batang lalaki na nagnanakaw ng kanyang armas at umakyat sa isang puno. Gayunpaman ay ayaw sumuko ni Jack at hiniling kay Mitch na ipadala siya sa London. Nakatanggap si James ng tip na ang opisyal na nag-aproba sa pagmimina ay Ministro ng Interior ng Venezuela na si Sergio, na asawa rin ni Gloria na nawala 1 taon na ang nakakaraan. Si Sergio ay kilala sa matapang na pagbatikos kay Pangulong Reyes. Sa kalaunang sinurpresa ng mga bodyguard at Pangulo si Gloria sa kanyang bahay. Inalok siya ni Reyes ng posisyon bilang ministro sa loob ng 6 na taon at nangako ng buong suporta sa susunod na pangkalahatang halalan. Nagulat si Gloria at humihingi ng panahon para pag-isipan ang alok. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na rin si Jack sa London, samantalang si Max na nakabalat kayo bilang isang babae ay nakarating din sa London. Sa silid sa hotel nagulat si Jack nang makitang nandoon na si Lena. Nagsimula silang mag-imbestiga sa isang kumpanya ng Cypriot na konektado sa kaso ng pagpatay kay Moreno. Doon, sila nakipagkita sa isang miyembro ng British Intelligence na nagngangalang Jeremy na nagbubunyag na ang Cyprus ay sangkot sa iligal na pagpupuslit ng armas at pagsasanay sa mga lokal na militar. Sumasang-ayon si Jeremy na tulungan sina Jack at Lena na makilala ang CEO ng kumpanya, kapalit ng impormasyon. Kinabukasan nakipagkita si James kay Gloria at humingi ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad sa pagmimina sa gubat sa ilalim ng autoridad ni Sergio. Naniniwala siya ang pagpatay kay Sergio at Senador Moreno ay konektado at inayos ni Pangulong Reyes. Si Gloria pagkatapos ay binigyan si James ng isang bato na pinaghirapan ni Sergio bago siya nawala. Habang sina Jack at Lena ay nagdiin sa Cypriot na CEO na si Tron, noong panahong iyon ay inamin ni Tron na kilala niya si Max sa pamamagitan ng ibang pangalan at ipinakilala siya ni Max sa isang kumpanyang Venezuelan na tinatawag na Cinco Palmas. Sa kabilang banda, sinimulan ni Max ang kanyang misyon sa London sa pamamagitan ng paglapit sa magkapatid. Sa Venezuela humingi siya ng tulong kay James para protektahan ang kanyang pamilya at nag-alok na magbigay ng anumang impormasyong kailangan ng United States bilang kapalit. Sa parehong oras na nadetect si Jeff at ang kanyang team sa pamamagitan ng satellite sa kagubatan ng Venezuelan, nahanap nila ang isang batang lalaki na nakatagpo nila noong sa ambush. Sinabi ng batang lalaki na hindi niya alam kung nasaan si Marcus. Samantala sa London, ipinaalam ni Jack kay James ang tungkol sa teknolohiya ng satellite imaging na gumagamit ng milyon-milyong punto ng liwanag, upang makita sa mga solidong ibabaw ang isang teknolohiyang ginagamit para sa pagmimina sa Venezuela. Hindi nagtagal pagkatapos naisip ng pangkat ng pulisya ng Britanya na nahanap nila si Max. Nag-deploy sila ng mga sniper para hulihin ang sospek nang pumasok ito sa isang restaurant. Gayunpaman ang lalaki ay hindi pala si Max kundi ibang tao na nag-disguise bilang si Max. Dahil ang kanyang little sister ay na-hostage ng tunay na Max. Noong mga oras na iyon ay matalinong na-frame ni Max silang lahat. Nang malaman ni Jack ang kinaroroonan ni Max ay agad siyang hinabol, na determinadong mahuli ang pumatay kay Moreno. Sa kasamaang palad ay desperado si Max at tumalon sa ilog para makatakas. Maya-maya bumalik si Max sa kanyang pinagtataguan at nakita sina Jack at Lena sa loob ng restaurant. Si Lena ay dinala ng British Police para ibalik sa Germany at si Jack ay dinasarmahan, ngunit bago umalis ay nakuha ni Jack ang susi ng bahay ni Tron na pinatay ni Max kanina.
Sa Venezuela napansin ni Marcus ang buga ng usok at sinundan ito. Doon nakita ni Mike si Marcus sa pamamagitan ng satellite imagery, at ipinaalam kay Jeff at sa kanyang team na inatas ang sunduin si Marcus. Sa lalong madaling panahon matapos matuklasan ni Marcus na ang lokasyon ng kampo ay binabantayan ng husto ng militar ng Venezuela. Sa London nagtaka ang anak ni Max. Nang makita ang nasugatan na mata nito, at naramdaman niya na may malaki siyang problema. Habang si Jack ay namamahala na makalusot sa bahay ni Tron at nakahanap ng baril at isang laptop. Gayunpaman ang laptop ay protektado ng password, kaya nakipag-ugnayan siya sa kanyang kasamahan sa CIA headquarters para sa tulong. Matapos matagumpay na na-open ang laptop, nakahanap si Jack ng katibayan ng mga transaksyon ni Tron kay Max, mayroon ding mga indikasyon ng isang nakabinbing paglipat sa Philadelphia. Sa kabilang banda, inamin ni Mike na sasagutin niya ang bahagi ng halaga ng pag-upa ng kanyang beach house sa ilalim ng pangalang Lisa. Sa lalong madaling panahon pagkatapos makipagpulong si James kay Mike at ipaliwanag na ang batong galing kay Gloria ay ang Columbian Talib Stone, na naglalaman ng tantalum, isang mahalagang material na ginagamit sa paggawa ng GPS system circuit board at jet engine. Ang asul na gintong bato ay nagkakahalaga ng $1 trillion. Doon din pinaghinalaan ni James na ang bato ay nagdudulot ng malalaking problema sa loob ng pamahalaan ng Venezuelan. Iminungkahi ni Mike na italaga si Josie upang tumulong sa seguridad sa bahay ni Gloria, kahit na ipinadala lamang ng Estados Unidos si Jose bilang bahagi ng kanilang security team. Gayunpaman pinasalamatan ni Gloria si James para sa tulong. Sa London si Lena ay sinamahan ng isang London opisyal ng pulisya sa kanyang apartment. Gayunpaman nang bumukas ang pinto ng elevator ay biglang sumulpat si Max at binaril ang pulis. Binalaan niya si Lena na lumayo, samantala si Jack ay nagbigay kay James ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng Apollos na tumatanggap ng mga kaina-hinalang pondo mula sa Cyprus. Nang maglaon ay nakipagkita si Lena kay Jack, at ibinunyag na hindi niya kayang bitawan si Max. Sinabi niya kay Jack ang tungkol sa anak ni Max na si Annabel na isang estudyante. Nagkaroon ng plano si Jack na gamitin si Annabel bilang pain para mahuli si Max. Kinabukasan ay pumunta si Gloria sa kanayunan para makipagkita sa libo-libo mga taga-suporta. Sa kanyang talumpati ay hinimok niya sila na magsagawa ng mga pagbabago sa kanilang bansang mayaman sa langis, kung saan kahit ang pagbili ng bigas ay pahirapan. Samantala dumating sina Jack at Lena sa istasyon ng subway, ngunit nakita nila si Max na nandoon din. Noong mga oras na iyon ay nagpasya si Lena na umalis sa tren at hiniling kay Jack na hanapin si Annabel. Pagkatapos niyang tumakas para makatakas kay Max, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Max. Sa kabila ng pagbabanta hindi ipinaalam ni Lena ang kinaroroonan ni Jack at binaril siya ni Max sa tiyan. Sa kabilang banda ay natagpuan ni Jack si Annabel sa gusali ng aklatan, gayunpaman tumanggi siya na makipagtulungan sa kanya laban kay Max na sangkot sa maraming pagpatay. Naglakas loob pa si Annabel na saksakin ang kamay ni Jack at tumakbo palayo. Nang maabutan siya ni Jack tinawag siya ni Max para sa isang hostage exchange sa campus ni Annabel. Sa Venezuela palihim na nakipagkita si Mike kay General Miguel na alam niya na nag-aalinlangan si Pangulong Reyes sa katapatan ni Miguel. Nangako si Mike na magbibigay ng proteksyon sa asylum sa Estados Unidos, kung papayag si Miguel na lansagin ang mga operasyon ng pagmimina ni Pangulong Reyes sa gubat. At ibunyag ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Moreno. Upang manatiling nakikipag-ugnayan binigyan ni Mike si Miguel ng isang cellphone. Sa gabi 12-12 ng mga militar ng Venezuela na pinamumunuan ni Bastos, Chase, Jeff, Coyote, Disco, at Marcus. Sa parehong gabi ay nakipagkita si Jack kay Max para ibigay si Annabel. Ngunit nagulat si Jack nang malaman na hindi si Pangulong Reyes ang umupa kay Max. Gayunpaman ay tumanggi si Max na ihayag ang tunay na pagkakakilanlan ng tao at sinubukang barilin si Jack. Sa kabutihang palad ay namagitan si Lena at binaril si Max na tumapos sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Jack na umalis bago siya masangkot sa gulo. Bumalik si Jack sa Venezuela at sinundo siya ni James sa ilang sandali matapos ihayag ni James na ang kanilang target ay isang abogado na nagngangalang Monica na nag-apply ng lisensya sa negosyo para sa Cinco. Pagkatapos ay pumunta sina Jack at James sa opisina ni Monica na nagpapanggap na gusto nilang magsimula ng isang lokal na kumpanya. Ngunit sila ay tinambangan ng militar ng Venezuelan. Sa parehong oras si Jeff at kanyang angkoponan ay nahaharap sa isang pananambang ng militar ng Venezuelan. Sila ay nasa isang mahirap na lugar, dahil ang kaaway nasa taas na bahagi na nagtatakip sa likod ng mga bato. Sila ay nalulula at hindi makagalaw ng malaya, sa kabutihang palad na dumating si Marcus sa tamang oras at pinatumba si Bastos na kinuha ang kanyang baril para tulungan si Jeff at ang iba pa. Ngunit iginiit ni Jeff na umalis sila habang ginulo niya ang kalaban.
Habang sina Jack at James ay dinala upang makita si President Reyes, ang presidente ay galit na galit at nakaramdam ng hiya sa mga akusasyon tungkol sa pagkamatay ni Senator Moreno. Gayunpaman ipinaliwanag ni Jack na pinatay si Max sa London, pagkatapos ay napagtanto ni President Reyes na nalantad siya at nagbanta na ang sitwasyon ay lalala dahil sa patuloy na panliligalig ng CIA. Sa kakahuyan iniwan ni Jeff ang kanyang bag na puno ng mga granada bilang isang bitag para sa kaaway. Samantala si Marcus ay nakaramdam ng utang na loob kay Jeff at nagpasya na bumalik upang tulungan siya. Sa kabilang banda, si Jeff ay humarap sa Venezuelan military na nag-iisang, handang isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang kanyang tatlong kasamahan. Buong tapang niyang nilabanan ang kanyang mga kaaway, ngunit kalaunan ay naubusan siya ng bala at pinatay siya ng militar ng Venezuelan sa utos ni Pangulong Reyes. Kalaunan ay nagbigay ng talumpati si Pangulong Reyes na nananakot sa kanyang mga taga-suporta laban sa mga dayuhan tulad ng United States. Na inaakusahan sila ng pakikialam sa kanilang mga gawain na humantong sa isang magulong demonstrasyon sa labas ng Embahada ng Estados Unidos sa Venezuela na naglalagay sa panganib sa mga empleyado. Samantala si Jack na kararating lang sa opisina ay pinagalitan ni Mike at sinisi sa problema, subalit kinumbinsi ni James si Mike na talagang sangkot si President Reyes, dahil may matibay silang ebidensya para kay Monica. Samantala, dinala ng militar ng Venezuela ang bangkay ni Jeff sa kanilang kampo. Iniwan si Marcus, Coyote at Disco na walang magawa. Sa mga balita ang imahe ni Gloria ay humina habang ipinakita sa kanya ang pakikipagkamay kay James. Ang broadcast ay nagpakita din ng walang buhay na katawan ni Jeff na nagdulot ng matinding sakit at galit sa pagitan ni Jack at ng CIA team. Si Lisa nagpasya sa pinakamahusay na lumikas kaagad sa opisina ng embahada. Sinira nila ang mga mahahalagang file at pinalipad ang lahat ng mga manggagawa pabalik sa Estados Unidos sa isang military helicopter. Na ikinagulat ng lahat na pinili ni Mike na manatili at ilantad ang mga krimen ni Pangulong Reyes. Sa kanyang determinasyon na nagpasya din sina James at Jack na manatili sa Venezuela at sumama sa kanya. Pumunta silang tatlo sa basement para armasen ang kanilang mga sarili at nakilala si Jose na pumayag na tulungan silang makahanap ng ligtas na tagwan. Maya-maya pagkatapos ay palihim na utusan ni Mike si Jose na ihatid si James sa airport nang hindi nalalaman ni James. Pagkatapos ay nagbalat kayo si Mike bilang isang pulis at dinala si Jack. Sa isang checkpoint nagkaproblema ang sasakyan ni Mike, ngunit sa kabutihang palad ay nagsimula o mandar muli sa tamang oras para makatakas sila. Lumabas na si Jose ay nakatagpo ng isang katulad na issue sa mga sniffer dogs na nag-inspection sa kanyang sasakyan. Ngunit nagawa niyang makadaan. Gayunpaman sa gulat ng lahat ay nagtaksil si Jose, at ibinigay si James kay Bastos. Kalaunan ay isang pag-atake ang naganap sa isa sa labas ng Venezuela na nagresulta sa pagkawala ng mga inosenteng buhay at pagkasira ng mga tahanan. Habang sina Mike at Jack ay nakatuklas ng ebidensya ng isang napakalaking tantalum rock quarry na pinagsamantalahan ng industrial company Volger. Napagtanto na pinoprotektahan ito ng Pangulo at kung matalo siya sa halalan ng kanilang mga pagsisikap na masecure ang minahan ay mabibigo. Sa ilang sandali matapos na makipag-ugnayan sa kanila si Lisa at isiniwalat na hindi pa nakasakay si James sa eroplano, napagtanto din nila na pinagtaksilan sila ni Jose. Pagkatapos nilang magmadaling subukang tumakas muli ay nasira ang sasakyan ni Mike nang hindi inaasahan ng militar ng Venezuelan ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanila. Sa isang mahigpit na lugar, si Mike ay naglabas ng bazooka at winasak ang sasakyan ng kalaban. Kinabukasan ay binisita ni Miguel ang lugar ng kasihid na inatake ng hindi kilalang grupo na ikinatakot niya. Makita ang 12 ng mga sunog na katawan sa pinangyarihan. Pagkatapos ay sinisi ng isang galit na matandang babae si Pangulong Reyes sa trahedya. Lumabas na ito ang lugar ng kapanganakan ni Reyes at Miguel. Ngunit mas pinili ng mga tao doon na suportahan si Gloria. Habang si Bastos ay patuloy na nag-interrogate kay James sa kampo ng militar sa gubat. Doon ay nanatiling tikom si James tungkol sa kinaroroonan ni Jack. Si President Reyes ay nagsagawa ng isang press conference na nagpahayag na ang halalan ay ililipat hanggang sa susunod na araw. Ito ay nagkumpirma na si Pangulong Reyes ay talagang isang diktador na gagawin ang lahat upang kumapit sa kapangyarihan. Ang masaklap pa ay tinakat din ni Pangulong Reyes si Gloria at ang kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng 12 ng pulis upang subaybayan sila, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay natunton ni Mike ang pinagtataguan ni Jose. Determinado sina Mike at Jack na iligtas si James sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Jack kung magkano ang pera nila para sa operasyon. Samantala, si Miguel ay umuwi at nagpasyang tumakas sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa sa loob ng 2 araw. Hindi na niya kinaya ang hindi mapigil na ugali ni Pangulong Reyes.
Sa kabila ng pagiging kamag-anak ni Reyes na si Pangulong Reyes ay hindi nagpakita ng awa sa sinumang hindi sumuporta sa kanya. Sa kabilang banda si Mike ay nangangailangan ng tulong at pinuntahan niya ang kanyang kaibigang si Lisa para dito, at palayain ang kanilang kaibigan na si James mula sa bilangguan. Ngunit hindi maaaring magpadala si Lisa ng mga tropang militar sa Venezuela, sa halip ay hiniling ni Mike sa kanya na gumawa ng ibang bagay at ito ay upang sirain ang mga satellite ng pagsubaybay ng Venezuela. Samantala si James ay nasa bilangguan kasama ang maraming iba pang mga tao na nakulong dahil sa pagsasalita laban sa government ni Reyes. May mga mamamahayag na mga politiko, mga iskolar na artista at maging mga tabero, kinalaunan ay humingi ng tulong si Jack kay Marcos, Coyo at Disco. Alam nila kung saan ang kampo at gusto nilang tumulong na palayain si James. Ngunit may isa pang plano si Jack na gusto niyang makilala ang isang lalaki na nagngangalang Josh. Noong panahong iyon ay nais ni Jack na mag-alok ng kooperasyon kapalit ng maraming pera. Lumabas na si Josh ay may isang grupo ng mga skilled fighters na nagtatrabaho para sa kanya at siya ay naging isang mercenaryong for hire. Nagulat si James nang makita ang isa sa mga bilanggo sa kampo ng militar ay si Sergio na asawa ni Gloria. Sa gabi ng bigay ng talumpati si President Reyes sa harap ng maraming tao bago ang halalan. Nalaman niya na ang United States ang sumira sa satellite ng Venezuela. Inutusan niya ang kanyang hukbo na patayin ang 41 na bilanggo sa isang kampo ng militar. Ang hukbo ni Jack at Josh ay malapit sa kampo, hindi nagtagal matapos marinig ang mga putok ng baril at sumugod, ngunit walang nakitang kaaway o mga bilanggo sa kampo. Natuklasan nila na pinapatay ng kaaway ang mga bilanggo noong panahong iyon. Ang pangkat ni Jack at Josh ay nakipaglaban sa militar ng Venezuelan at nagtagumpay na pigilan sila. Ngunit sa kasamaang palad ilang mga bilanggo ang namatay. Pagkatapos ay sinubukan ni Jack na hanapin si James, ngunit hindi kaya ng ilang mga bilanggo na sinabi na ang mga Amerikanong napatay. At ito pala ay si Jeff, hindi si James. Ilang sandali matapos ipaalam ni Sergio kay Jack na si James ay dinala sa Presidential Palace. Habang si Miguel ay hindi sumang-ayon kay Reyes, dahil kinuha ni Reyes ang isang agent ng CIA na si James bilang isang hostage. Ngunit si Reyes ay matigas ang ulo at hindi nakinig kay Miguel, sa katunayan ay naisipan pa niyang patayin si Miguel. Sa kabilang banda si James na nasa detention cell, nanalangin sa Diyos para sa tulong dahil siya pala ay isang Muslim. Kinaumagahan lahat ng tao sa Venezuela ay abala sa paghahanda para sa isang sorpresang halalan. Samantala si Jack ay nasa kampo pa rin at itinala niya ang lahat ng kanyang nakita doon, ang mga kondisyon ay kakilakilabot at mayroong 12 ng mga bilanggo na nakakulong at pinahirapan sa loob ng maraming taon, nang walang anumang makatarungang paglilitis sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Reyes. Nasaksihan din ni Jack ang maraming biktima na pinatay at inilibing sa isang malaking butas. Pagkatapos dumating si Mike na may kasamang 3 US helicopter upang iligtas silang lahat. Nakatanggap din si Mike ng ilang balita na ang Vulture Industries ay pagmamayari ng 2 papel na kumpanya na North Lake at Cinco Palmas. Bukod kay Monica at Reyes ay may isa pang partido na kasangkot mula sa Philadelphia. Ito ay ang parehong ebidensya na nakita ni Jack mula sa tawag sa telepono ni Tron. Upang imbestigahan ang tao sa Philadelphia, humingi ng tulong si Jack kay Lena. Lumabas na kailangan nilang kunin ang cellphone ni Tron na kasalukuyang nasa kamay ng British intelligence. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga istasyon ng TV sa Venezuela ay nagpapalabas ng balita tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kampo, na nagpapakita ng katibayan kung gaano ang walang awa na si Pangulong Reyes at ang kanyang pamahalaan. Nararamdaman ni Reyes na ang kanyang karera ay nasa panganib, kaya nag-utos sa militar na itigil ang pangkalahatang halalan. Samantala si Gloria at ang kanyang anak na nasa voting booth ay nabigla sa insidente. Ang mga mamamayan ng Venezuelan ay nag-organisa ng mga demonstrasyon at ang galit ng masa ay pinuntirya ang palasyo ng Pangulo, at nagsagawa ng mga malalaking protesta laban sa Pangulo. Sa kabilang banda, si Jack at ang kanyang koponan ay nakarating sa palasyo ng Pangulo. Habang si James ay nagawang makatakas. Kalaunan ay nahanap ni Jack si James, ngunit si Bastos na buhay pa ay biglang sumulpat at babarilan silang dalawa. Buti na lang dumating si Marcos sa tamang oras at napaghihigantihan ang pagkamatay ni Jeff sa pamamagitan ng pagbaril kay Bastos. Pagkatapos ay sumugod si Jack at ang kanyang koponan sa itaas ng hagdanan upang sumakay sa helicopter at makatakas. Ngunit sa mga oras na iyon ay hindi pa nakontento si Jack at gustong patayin si Reyes. Para ipaghiganti ang pagkamatay ni Moreno, pinatuba din niya ang mga bodyguard ni Reyes. Dumating si Mike at napatigil si Jack sa pagpatay kay Reyes. Iginiit ni Mike na ang mga Venezuelan people dapat ang magparusa kay Reyes dahil siya ay isang diktador.
Sa labas ng palasyo hindi napigilan ng mga opisyal ang libu-libong Venezuelan na sumisira sa mga tarangkahan at pumasok sa palasyo. Samantala si Gloria ay nakatanggap ng balita mula sa Venezuela National Electoral Council na ang pangkalahatang halalan sa kabila ng pagkakasuspinde ay idineklara na valid, at lumabas na nakuha ni Gloria ang higit sa 70% ng boto kaya siya ang lehitimong nahalal na Pangulo ng Venezuela. Ilang sandali matapos ipagdiwang ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang tagumpay at ang militar ng Venezuelan ay nagpakita ng paggalang kay Gloria. Kalaunan ay bumalik si Jack at ang koponan sa United States gamit ang mothership. Napagtanto ni James na tumatanda na siya at nagkakasakit, kaya nagplano siyang magretiro, umaasa siyang may pagpapatuloy ni Jack ang kanyang pangarap na dalhin ang pinakamapanghamong CIA sa Moscow. Sa barko sinamahan nila si Sergio pagkatapos, ilang sandali pa ay dumaong sa barko ang isang helicopter na lulan si Gloria para sunduin si Sergio. Lumipas ang mga araw inimbitahan si Jack ni Mitch na maglakad-lakad sa parke. Si Jack pagkatapos ay nagsalita tungkol sa huling tao mula sa Philadelphia na napakatalino at itinago ang kanyang pagkakilanlan. Sa numero ng telepono na laman nila sa cellphone ni Tron ay natuklasan nila na ang salarin sa Philadelphia ay si Mitch. Sa pagbunyag nito agad na inaresto ng FBI si Mitch, at dito nagtatapos ang series. Salamat sa panonood kaibigan.